Purihin po ang Panginoon. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. So bago po tayo magsimula sa salita ng Diyos ay tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri namin kayo, aming dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na inyo pong ipinagkaloob, O Diyos, sa bawat isa po sa amin. And praise God. Mahina po ang ating connection. Hallelujah. Patayin ko na siguro. Ayan. Para hallelujah. So tayo po muna ay manalangin po muli sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, na makapag-aral ng maayos ng inyong mga salita. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami sa aming mga karumihan o mga kasalanan, Panginoon. At kami po ay maging karapat-dapat. Ayan. So, magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. At mahina po yung ating signal. At naghanap po ako ng medyo magiging stable yung atin pong connection. So, mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Ako po nga po pala si Pastor Paul, mula po sa District 6. So isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. At tayo po ay magsimula sa ating pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Hallelujah. So ang ating pong pag-aaralan at magbubulay-bulayan. Ayan. May interruption na po siya. Hallelujah. So hina po talaga ng signal. Ayan. So hilingin natin sa Panginoon na lumakas yung signal. Ayan. So magandang umaga po muli. Nakakailang ulit na ako. So tayo po ay magsimula sa pag-aaral ng salita po ng Diyos sa aklat po ng mga awit in Psalms chapter 62 verses 1 to 5 hanggang 8 at verse 11 hanggang 12. So babasahin ko po, sundan niyo na lamang po sa inyo pong mga Biblia. Sabi po dito sa verse 1, tanging sa Diyos lamang ako aasa, ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya, tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Verse 5, tanging sa Diyos lamang ako umaasa, ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na buog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning, ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Verse 11, hindi namiminsang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan at di magbabago. Ayan. Praise God. Hallelujah. So, nawala po ulit. So, tuloy po ulit tayo sa pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. So, pinamagatan ko nga po itong unshakable trust in God in the midst of betrayal and adversity. Hallelujah. So, naisulat po ito, at aking pinag-aaralan. Sabi nga, nung panahon ni Haring David, naisulat po ito, hallelujah,
ay dumadaan po si Haring David sa isang matinding mga pagsubok. At alam naman po natin, mababasa po natin ito sa ikalawang Samuel, sa chapter 11 hanggang chapter 19. So kung meron po kayo pagkakataon, mamaya po natin doon niya. Hallelujah. Ayan, wala ulit. Hallelujah. So basahin niyo po yung 2 Samuel chapter 13 hanggang chapter 19. Kung saan makikita po natin yung mga ilang pangyayari sa buhay ni Haring David. Kaya sinabi niya at nabanggit niya na isulat po itong Psalms chapter 62 dahil wala pong ibang pinagtitiwalaan si David kundi ang Diyos lamang. Hallelujah. So kasi sabi po dito, kung titingnan po natin yung history in Psalms chapter in 2 Samuel chapter 13 to 19, naranasan ni David kung saan nagrebelde yung kanyang anak na si Absalom. Hallelujah. So hindi po madali dahil inagawan ng trono si Haring David nung kanya pong anak. At makikita po natin diyan yung istorya. At sa kabila nung ganitong mga sitwasyon na nararanasan niya ay napakasakit at hindi po madali dahil yung pagtataksil minsan maano natin yung pagtataksil ng ibang tao pero yung malapit sa buhay mo ay napakahirap at napakasakit na sitwasyon. Hallelujah. Pero sa kabila po ng mga bagay na yon ay meron po tayong matututunan. Meron pong itinuturo ang Diyos sa atin. Hallelujah. Na mapanghahawakan po natin bilang tayo po ay mga Kristiyano. Kasi sa buhay po natin, tulad ni Haring David, hindi po madali yung buhay pagiging isang Kristiyano. Marami pong mga kapigatian, marami pong mga pagsubok, maraming mga kahirapan, maraming mga pagdurusa, dumarating sa tagpo, nagkakaroon tayo ng mga sakit, karamdaman, may mga nagkakanulo, may mga magtataksil, merong mga magte-trador sa atin. Pero sa kabila po ng mga bagay na yon, hallelujah, sabi po ni David, sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, dito sa ating binasa, sabi niya, tanging sa Diyos lamang ako aasa. Sabi doon, David repeatedly declare a one great truth. Sabi doon, God alone is His refuge, salvation, and strength. Ang Diyos lamang, ang tagapagtanggol, ang kaligtasan, at kalakasan ni Haring David. Tanging ang Diyos lamang, o tanging sa Diyos lamang po siya nagtitiwala. Hallelujah. At yun yung mensahe ng Diyos sa atin. Hallelujah. Sapagkat tayong mga anak ng Diyos, sa Kanya lamang po tayo dapat nagtitiwala ng lubos. Hallelujah. Sabi nga, Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart. Di po ba? So magtiwala tayo sa Panginoon ng buong buo. Hallelujah. So, makikita po natin dito, hallelujah, ang unang punto na nais ituro sa atin at dapat nating gayahin tulad ni David. Sabi doon, David wait quietly and patiently on God. Hallelujah. Kasi dito po sa aklat po ng Samuel, babasa po ako ng isang talata dito, ilang talata sa aklat ng Samuel. Nang naranasan ni David, na nagrebelde, yung kanyang anak at gusto siyang agawan ng trono. Hallelujah. Sabi po dito sa verse 13, chapter 15 ng verse 13, verses 13 and 14, sabi dito, dumating kay David ang balitang si Absalom na si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama,
Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem kung hindi nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo at baka tayo'y abutan niya, kapahamakan ang sasapitin natin sapagkat wala siyang iginagalang isa man sa lungsod. Hallelujah. So ano po yung mapapansin natin? Ano po? Hallelujah. Dito po sa ating binasa, sa pangyayari na si Absalom, yung kanyang anak, ay inagawan siya ng trono, tinraidor po siya. Ano po? Hindi po ito nangyari sa isang araw lang, kundi ito'y nangyari sa mahabang ilang taon. Ano po? Na para bang nasa, syempre anak niya, nasa pangangalaga niya, ano po, naroroon yung tiwala, naroroon yung pagmamahal, ano po, hallelujah. Pero nagawa pa rin nitong si Absalom na traidorin yung kanyang ama. Hallelujah. At mababasa niyo po kung anong Hallelujah. Ayan, pasensya na po kayo, nawawala po talaga. Pero tulungan tayo ng Panginoon. Ano po? So, David wait quietly and patiently on God. Kahit po mahirap, masakit, pero makikita po natin kay David na sa sitwasyon na yon, hindi po siya nakapokus doon sa sitwasyon o sa problema o sa pagtetrador ng kanyang anak at ng ibang mga Israelita. Kundi makikita po natin na nakapokus po si David sa Diyos. Hallelujah. So focus on God. Hallelujah. David quietly wait patiently on God because David focused on God. Hallelujah. Na parang sa Hebrew chapter 12 verse 2, sabi doon, fixing our eyes on Christ. Nakafocus, nakapako yung paningin niya sa Diyos. At hindi po doon sa problema, hindi po doon sa naging problema, hindi doon sa mga circumstances na nararanasan, kundi sa Diyos po siya. Ano po? Sapagkat sabi nga ni David, God is my rock, God is my salvation, God is my fortress. Hallelujah. Ang Diyos yung yung tagapagligtas natin, ang Diyos yung tagapagtanggol natin, ang Diyos yung muog. Hallelujah, na masasandalan po natin. Amen. Putol ulit. Hallelujah. Praise God. So si David, tahimik siyang naghihintay lamang sa Diyos. Hallelujah. So sa kabila ng mga pangyayari, sa betrayal, naghihintay lamang si David sa Diyos. Imbis na maghiganti, sabi doon, he wait on God, he pray, kesa magpanik, manalangin po siya. Kinakailangan magtiwala tayo kesa magduda. At ito po yung dapat nating gawin, lalo na sa panahon po natin ngayon. Ano po? Hallelujah. Magtiwala tayo sa Diyos ng lubos. At sa ating paghihintay, nagtitiwala tayo. Hallelujah. Praise God. So ituloy po natin. Pangalawang puntos po is trust in God's power and unfailing love. Magtiwala po tayo sa kapangyarihan at sa pagmamahal. Sabi nga, walang maliw na pag-ibig ng atin pong Panginoon. Sabi niya, hindi na minsan aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan at hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. Hallelujah. So hindi minsan lang. Ayan. Hallelujah. So tapusin po natin ito. Hallelujah. So hindi minsan lang na naranasan ni David yung kapangyarihan ng Panginoon. At ganun din po tayo. Hindi lang isang beses, dalawang beses, nararanasan natin yung kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon. Araw-araw, lagi po nating nararanasan yung pag-ibig at kalakasan, kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsasawa. Mas lalo po tayong magtiwala sa Panginoon. Ayan. So, praise God. So, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Huwag po tayong ma-shake yung pananampalataya natin sa Panginoon at pagtitiwala natin sa Diyos. Kahit malakas, mahirap ang sitwasyon, kahit malalim yung sugat na naranasan po natin. Hallelujah.
higit pa ring dakila ang kapangyarihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Sapat na po iyon. Kaya salamat po sa Diyos. Ayan, kaya salamat po sa Panginoon. Lubos tayong magtiwala sa kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga Romans 8, chapter 8, no one can separate us from the love of God. Kahit anong hirap, pagsubok, mahal tayo ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, liligtas tayo ng Panginoon, anuman ang mangyari. Kaya purihin ang Panginoon, so tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa oras na ito. Pinupuri namin kayo at naniniwala po kami na makapangyarihan kayo at di kayo nagbabago. Kayo po yung kayang umabot sa bawat isa po sa amin. Kayo po yung kayang tumulong sa amin. Hinihiling po namin ang kalakasan at patnubay at